Paano kung ang kagustuhan mong gumanda ay siya palang magiging dahilan ng isang mas malaking disgrasya? Ganito ang sinapit ng nooy model at singer na si Hang Miyoko. Tuluyan na kasing na-deform ang kanyang mukha dahil sa sobrang pagkahumaling at obsesyon sa pagpapaganda. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Si Hang Miyoko ay ipinanganak noong July 8, 1963. Sa murang edad ay nakitaan na agad ng kanyang mga magulang na may potensyal siyang maging singer at performer na talaga namang pinangarap na ni Hang simula pa lang. Pangarap niya na maging isang sikat na celebrity at ang kanyang rason ay para kumita ng malaking pera sa mabilis na panahon. Nang tumuntong sa tamang edad ay agad na sumabak sa pagmamodelo si Hang. Kung tutuusin ay pasok naman talaga siya sa pagmamodelo lalo na't siya ay maganda at ang kagandahang ito rin ang tumulong sa kanya upang makilala rin sa larangan ng musika. Ayon sa mga impormasyon, nagsimula ang singing career ni Hang sa pagkanta sa maliliit na gigs hanggang sa mapagpasya niyang magpunta sa Japan na nooy in demand sa mga gaya niyang performers. Nanatili sa nasabing bansa si Hang sa pag-asang magiging malaking tulong ito para lumago ang kanyang karir at upang kumita rin ng mas malaki pang pera. May ilang accounts ang nagsabi na madalas dayuhin ang mga gigs na kinakantahan ni Hang para lang mapanood ang kanyang mga live performance. At hindi lang ito dahil sa galing niya kumanta, kundi dahil rin sa kanyang taglay na kagandahan. Sa sumunod na mga taon ay unti-unting nagkaroon ng personal issue si Hang na nagdulot sa kanya ng iba't ibang insecurities. Ito ang dahilan kung bakit nagsimula siyang magparitoke sa pag-asang mas gaganda at mas magiging perpekto ang kanyang itsura. Unang sumalang sa plastic surgery si Hang noong siya ay 28 years old. Naging maganda ang resulta nito at kahit mga kaibigan niya ay nagustuhan ang bago niyang itsura. Ito ang dahilan kung bakit nahumaling siyang magparitoking muli hanggang sa maadik na siya rito at maging sakim. Dahil sa kagustuhang sumikat, naisip ni Hang na malaking tulong ang pagpapaganda dahil aminin man natin o hindi, sa industriya ng mga celebrity, mas lamang talaga iyong mas magaganda. Unang pinaritoke ni Hang ang kanyang ilong, mata at may ilang reports rin ang nagsasabing sumailalim rin siya sa ilang procedures para magpakinis. Sinunod-sunod niya ang pagpapaopera sa kabila ng katotohanan na maganda na siya hanggang sa ma-obsess na siya rito at umabot sa puntong dito na niya winawaldas ang kanyang mga pera. Ginawa niyang hobby ang pagpapasurgery hanggang sa tutulan na rin siya ng kanyang mga kaibigan. Binalaan rin siya ng mga doktor na maaaring magdulot ng komplikasyon at panganib ang pagpapaopera niya ng sunod-sunod. Tinanggihan ng ilang doktor si Hang dahil lubhang mapanganib talaga ang gagawing surgery, lalo pat namamaga at hindi pa tuluyang naghihilom ang nakaraan niyang mga opera. Sinabi rin ng mga doktor na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kanyang mukha ang pagpapasaksak muli ng silikon. Pero hindi pa rin siya nakinig sa mga payo nito. Hindi nagtagal ay umuwing muli sa kanilang bahay si Hang. Sa pagkakataong ito ay nabigla ang kanyang mga magulang sa laki ng pinagbago ng kanilang anak. Pero para sa kaalaman ng lahat, hindi umuwi si Hang upang magbakasyon, kundi upang sumailalim sa isang mental disorder treatment dahil sa nararanasang depresyon at schizophrenia. Tumagal ng ilang buwan ang kanyang treatment, pero inihinto niya rin ito kalaunan. Naghanap siyang muli ng paraan upang makapagpa-opera at makahanap ng doktor na makapagbibigay sa kanya ng kahit na imitation lang ng silikon. Tagumpay naman siyang nakahanap at di gaya sa mga nauna ay kinunsinti ng doktor na ito ang adiksyon ni Hang. Binigyan pa nga siya nito ng sarili niyang syringe at silikon upang gawin ang pagsasaksak sa kanyang sarili. Nang maubos na ang stock ng silikon ni Hang, ay doon na nagsimula ang bangungot. Dumanas siya ng mas matinding depresyon dahil sa hindi siya makapag-inject. Sa matinding pag-iisip, humanap ng mga alternatibo si Hang at dahil may kamahalan ng mga silikon, kumapit siya sa mas mura at nagdesisyong cooking oil o mantika na lang
ang i-inject sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang araw ay agad na naramdaman ni Hang ang epekto nito. Namaga ang kanyang mukha hanggang sa unti-unti itong lumawlaw at magka-rashes. Paniwala ng mga eksperto ay nagkaroon ng negative reaction ang cooking oil sa iba pang substance na itinurok sa kanyang mukha. Matapos iyon ay hindi na makilala ang mukha ni Hang at labis siyang nagsisi sa idinulot sa kanya ng sarili niyang obsesyon. Dahil sa nangyari ay hindi lang ganda ang nawala sa kanya kundi pati na rin ang pinagsikapan niyang karir. Hindi na siya makapagmodelo at apektado na rin ang kanyang boses para kumanta pa. Agad na kumalat ang kwento ni Hang sa buong South Korea at kalaunan ay nag-viral na rin sa buong mundo sa tulong ng ilang shows na nag-feature sa kanya. Marami ang naawa sa kalagayan niya at marami rin ang nagpahatid ng tulong. Sa tulong ng iba't ibang donation drives ay nakalikom ng sapat na pera si Hang upang sumailalim sa isang recovery surgery. At sa tulong ng surgery na ito ay tagumpay na natanggal ng mga doktor ang halos 60 grams ng pinaghalo-halong silicone, langis at iba pang foreign materials na nakita sa mukha ni Hang at halos 200 grams naman sa kanyang leeg. Ang nakakalungkot lang ay hindi na muli pang maibabalik ang dating itsura ni Hang dahil sa tindi ng pinsalang natamo nito. Wala pa kasing reversal surgery ang available ngayon para ibalik ang anumang nawala o nasira sa katawan ng tao. Sa pinaka-recent na balita ay napag-alamang nagtatrabaho sa isang recycled clothing shop si Hang at nananatiling buhay kapiling ang kanyang pamilya. Labis na pagsisisi ang naging ending ng obsesyon ni Hang Myoku. Bukod sa hindi maibabalik pa ang kanyang dating itsura, ay marami ring pangarap ang nawala sa kanya. At gaya sa kanyang sinapit, magsilbisa ng aral sa lahat na lahat ng sobra ay masama. Pero kayo mga katoto, ano ang masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? Ikomento nyo ang inyong mga sagot sa ating comment section.